Okay, hello guys, good morning. So welcome back sa ating YouTube channel. So, unable to write disk and Raspberry Pi using Raspberry Pi Imager. So, isa lang yung naging solution ko dito guys. For example, try natin dito kung paano yung unable to write disk. So, may tatlong SD card ako, so lahat yun unable to write disk. So, pili lang tayo ng OS, then Raspberry Pi 4 meron ako, so I will choose Raspberry Pi 4, then choose OS 64-bit as recommended, then click next. So you can edit this one, settings, you can set up your password or even to connect with your internet para pag naboot na siya, pag hindi, pag successful yung pag-write nyo ng disk, automatic connect na yan sa internet. Then click yes, so it will start now preparing to write on the USB or on the flash drive. So ang problema ko lang dito, once na nagra-write na siya, may lumalabas na unable to write on the disk. So may tatlong SD card na ako, ito sila. Then yung pangatlo, yung nakasalpak ngayon dyan sa laptop ko. So dalawang 8GB at isang 16. So ang ginawa ko lang guys, yan, error writing file to disk. So sinubukan ko, marami na akong na-visit na mga site or forum or even sa YouTube, nag-search na din akong paano i-solve. Then sad to know, wala talagang naging solution. So ang ginawa ko, bumili ako ng panibagong SD card. So bumili ako ng 16GB, then sinubukan ko ulit. And yun, gumana na siya. So isa lang talagang naging solution ko dyan. Ang ginawa ko, bumili ako ng panibagong SD card. So may mga instances talaga na nasisira yung SD card, lalo na kung from cellphone siya or from your smartphone, and then using it or utilizing it to put up some operating system like Raspberry Pi OS. So pag naka-encounter kayo ng error writing file to the disk, isa lang yung sure ako na magiging solution dyan. First, na-try ko na rin i-format yung SD card, na-try ko na lahat. So working pa siya, pero pag nira-write ko na talaga yung OS ng Pi, hindi na siya pumapasok doon sa SD card. So one of the great solution para dyan, para hindi masayang yung oras nyo, so bumili na lang kayo ng panibagong SD card, then i-try nyo ulit i-run or i-write yung Pi OS. So yun lang ang naging solution ko dyan. So as a proof, so eto na siya ngayon, naka-update at upgrade na siya, 64-bit OS Raspberry Pi. So again, para hindi masayang ang oras nyo, kung may bibili naman kayo, bumili na lang kayo ng panibagong SD card. Okay, since wasted 2 days in repairing this one, but did not repair the SD card. So instead, I buy a new one, and then yan, okay na siya. So thank you for watching, and kung may fix kayo or proof, comment nyo na lang sa comment section, and please support our YouTube channel, and thank you.